Ang kapalaran ng barangay at sangguniang kabataan elections na nakatakda sa Disyembre 1, 2025 ay nasa sangandaan ngayon. Kailangang magpasya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pipirmahan ba niya o vevetohin ang panukalang batas na naglalayong ipagpaliban ang mga mahalagang halalang ito o hayaan na lang na maging batas ito after 30 days? This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Sa episode na ito, susuriin natin ang legal at political na implikasyon ng kanyang desisyon. Nakasalalay ang kapalaran ng Disyembre 2025 na barangay at sangguniang kabataan elections. Ang panukalang batas na nagpapaliban ng halalan sa 2026 ay naipadala na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngunit sa ngayon, hindi pa niya ito pinipirmahan. Ano ang mga legal na implikasyon? Sino ang pabor at sino ang laban sa hakbang na ito? At ano ang mangyayari kung wala siyang gagawin? Ito ang inyong malalim na paliwanag tungkol sa kontrobersya ng BSKE. Noong Mayo 2025, inaprubahan ng parehong Kamara at Senado ang isang panukalang batas na naglalayong ipagpaliban ang barangay at SK elections na orihinal na nakatakda sa Disyembre 1, 2025 sa Nobyembre 2, 2026. Ang bersyon ng Senado, na kilala bilang Senate Bill 2816, ay pangunahing isinulong ni Senador Imay Marcos, tagapangulo ng Senate Electoral Reforms Committee. Ayon kay Senador Marcos, ang pagpapaliban ay incidental lamang. Ang pangunahing layunin, aniya, ay itatag ang takdang termino para sa mga opisyal ng barangay at SK upang gawing pamantayan ang mga siklo ng pamamahala sa buong bansa. Hindi lang ito tungkol sa pagpapaliban. Bahagi ito ng isang structural reform para bigyan ang mga opisyal ng barangay ng takdang at maasahang termino. Simula Hunyo 29, 2025, ang panukalang batas ay naipadala na sa Malacanang at hawak na ni Pangulong Marcos Jr. ang autoridad na pirmahan ito para maging batas. I-veto ito o hayaan na lang itong maging batas pagkatapos ng 30 araw. Patuloy ang paghahanda ng Commission on Elections para sa halalan sa Disyembre. Kaya ang kawalan ng katiyakan na ito ay nagdaragdag ng operasyonal na panganib at kalituhan sa publiko. Sa isang mahalagang desisyon noong Hunyo 2023, idineklara ng Korte Suprema na ang paulit-ulit na pagpapaliban ng halalan sa barangay ay lumalabag sa konstitusyonal na mandato ng regular at napapanahong halalan. Ang desisyon ay nagpawalang bisa sa batas noong 2022 na naglipat ng halalan mula 2022 patungong 2023. Si election lawyer Romulo Macalintal ay naglabas na ng pampublikong apela kay Pangulong Marcos, hinihimok siyang i-veto ang bagong panukalang batas. Sinasabing labag ito sa desisyon ng mataas na korte. Ang pagpapaliban ay sumisira sa soberanya ng mamamayan. Nagsalita na ang Korte Suprema. Kaya, sumasang-ayon ang mga legal na iskolar na ang anumang bagong pagpapaliban ay maaring hamunin muli sa korte. At sa totoo lang, malaki ang posibilidad na ideklara itong labag sa konstitusyon. Ang Senado, alam mo, ay tila nagkakaisa sa pagtulak para sa pagpapaliban. Ngunit sinasabi ng mga kritiko na ito ay maaaring may motibong politikal, pabor sa mga nakaupo na makakuha ng dagdag na oras sa opisina ng walang electoral mandate. Ipinipilit ni Senador Imay Marcos na ito ay tungkol sa mga reforma, ngunit tila marami sa civil society ang hindi kumbinsido. Ang panukalang batas na ito, sa totoo lang, ay nagbibigay gantimpala sa mga nakaupong opisyal ng barangay sa kapinsalaan ng demokratikong pagbabago. Kaya, kung pipirmahan ni Pangulong Marcos ang panukalang batas, ang halalan ay ililipat sa Nobyembre 2, 2026. Ibig sabihin, kailangang ihinto ng COMELEC ang kanilang paghahanda. At, sa totoo lang, malamang nasusundan ito ng mga legal na hamon. Ngayon, kung i-veto niya ang panukalang batas, maaring subukan ng Kongreso na i-override iyon sa pamamagitan ng 2/3 vote. Ngunit alam mo, magiging mahirap iyon sa politika. At kung wala siyang gagawin sa loob ng 30 araw, automatikong magiging batas ang panukalang batas.
Sa ilalim ng batas ng Pilipinas, halos pareho lang iyon sa pagpirma, maliban na lang, siyempre, kung may humamon dito sa korte. Ang 30 araw na countdown dito ay napakahalaga. Sa ngayon, tumatakbo ang orasan at matapos ito sa kalagitnaan ng Hulyo 2025. Ang COMELEC Chair George Garcia ay lubos na nagsalita tungkol sa pagpapatuloy ng paghahanda para sa Disyembre 1, 2025 na halalan. Ang disenyo ng balota, logistic at mga kahilingan sa pondo ay isinasagawa na. Idinidiin ni Garcia na maliban kung opisyal na ililipat ng bagong batas ang petsa, obligado silang maghatid. Nagtatrabaho kami batay sa kasalukuyang batas. Itutuloy ang halalan hanggat hindi kami sinasabihan ng iba. Ang mga barangay ang frontline ng pamamahala sa Pilipinas. Ang kanilang halalan ay nagbibigay kapangyarihan sa mga mamamayan na hubugin ang kanilang agarang komunidad. Ang paulit-ulit na pagpapaliban ay hindi lamang nagpapaliban ng pagbabagong pampulitika, kundi pati na rin ng pag-unlad ng komunidad, pananagutan sa budget, at pamumuno ng kabataan sa pamamagitan ng SK. Ang isyong ito, bagaman tila burokratiko, ay malalim na nakakaapekto sa mga pundasyon ng demokrasya ng bansa. Dapat na subaybayan ng mabuti ng mga Pilipino ang 3 pangunahing pagbabago sa susunod na ilang linggo. Una, ang opisyal na paninindigan ng Malacanang, kung magkakaroon ba ng pahayag ng Pangulo, veto o pagpirma. Pangalawa, ang mga aksyon ng COMELEC, kung hihinto ba ang paghahanda o magpapatuloy. At pangatlo, ang mga legal na paghahain, tulad ng posibleng mga petisyon na inihain sa Korte Suprema na humahamon sa batas kung ito ay magiging batas o pipirmahan. Ang mga mamamayan, botante at mga nagnanais na leader ay nararapat sa kalinawan. Ang desisyon na gagawin ni Pangulong Marcos Jr. sa mga darating na araw ay hindi lamang magtatakda ng isang halalan. Ito ay susubok sa lakas ng konstitusyonal na pamamahala at tiwala ng publiko sa pamamahala. Ano ang iyong pananaw sa pagpapaliban ng BSKE? Sinusuportahan mo ba ang naratibo ng reforma ni Senador Imay Marcos? O naniniwala ka ba na ito ay isang labag sa konstitusyon na pagpapaliban ng demokrasya? Iwanan ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba at alam mo, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa pinakabagong update sa mga pagbabago sa politika ng Pilipinas.